Get your pen and write your story all over again. And this time, learn the lessons, motivate others, and share that inspiration. Dear Max FM with DJ Chini. Dear Max FM, itago niyo na lang ako sa pangalang Ana. Dati-rati, Chin, lumaki ako sa isang mabuting pamilya. Mga magulang ko noon, mayroong maliit na negosyo, nagbigay ng komportableng buhay sa amin. Ngunit sa kabila ng pag-receive ng mga achievements at maayos na pamumuhay, hindi ako naging masaya sa buhay ko. Siguro dala ng pagiging curious bilang teenager. At siguro dahil hindi ko nagagawa ang mga gusto ko. Sa halip, imbes na makinig sa mga magulang, naging isang rebelde at nagpakasasa ako sa mundo. Nagumpisa akong maginom ng alak, nagyoyosi, pagkatapos nagpatuloy sa paggamit ng mga drugs. Nalulong ako sa droga, Chin. Dala na rin na maling barkada ang napuntahan ko at sinasamahan ko. Yung mga mabubuting kaibigan ko dati, nawala sila sa akin lahat. Dahil pinagpalit ko sila sa mga barkada kong yung bang mga high lang, walang problema sa mundo. Kaya napasama na din akong mag-a-attend ng mga wild parties. Pumupunta sa mga clubs tuwing gabi. Ang mga magulang ko, Chin, ay sobrang worried na sa pagbabago ko. Sinubukan din naman nila akong kausapin. Binigyan ng payo. Pero hindi pa rin ako nakinig. Alam kong mali ang ginagawa ko pero ginugusto ko. Dahil masaya ako. Dahil nung sinunod ko ang mapayo nila, hindi yata ako naging masaya. Sabi ko na lang sa mga magulang ko, mayroon akong karapatang gumawa ng mga desisyon sa buhay ko. Kaya hayaan na nila ako. Sa paglipas ng mga taon, nag-umpisa akong magkaroon ng mga seryosong problema. Yes, Chin, nagkaroon ako ng mga utang na walang balak bayaran. Dahil nalulong sa droga, pinibili ng kung ano-anong mga gamit na meron din ng mga barkada. Inom doon, inom dito, club doon, club dito. Hanggang sa pati kalusugan ko, naapektuhan na. Naisip ko din naman na nagkamali yata ako sa mga desisyon ko. Kung hindi pa yata ako nagkasakit, hindi ko maiisip na umuwi sa mga magulang ko. So nagpasya akong umuwi sa bahay. Inisip ko na nagkamali ako at hihingi ako ng tawad sa mga magulang ko. Tinanggap naman ako ng parents ko, Chin. Niyakap nila ako nang walang panunumbat. Pero hindi naging madali sa akin yung pagbabalik sa kanila. Nahirapan akong mag-adjust sa pagbabagong buhay ko. Mas lalong tumindi ang problema ko dahil sa drugs. Naisip ko din na hindi na talaga ako karapat-dapat na maging anak. Hindi ako karapat-dapat sa pagmamahal ng aking mga magulang. Dahil hindi na rin naman sila nagkulang. Sa paglipas pa ng mga araw, nag-umpisa ng magkaroon ako ng pagbabago sa buhay ko. Nag-a-attend na rin ako ng mga Bible service. Kinukonvince ako ng mga pinsan ko. Sumama din sa mga taong may mga problema sa droga. Unti-unti nagbabago na ang pananaw ko sa buhay.
Nag-umpisa din sa pag-iisip na meron pang pag-asa ako. And then sa huli, nagkaroon ng positibong pagbabago sa buhay ko. Nagkaroon ulit ako ng mga mabubuting kaibigan na totoong nagmamahal sa akin. Tanggap ako kung anong nakaraan ko. Naisip ko na rin bumalik sa pag-aaral. Kasi ang akala ng mga magulang ko noon, nag-aaral lang ako. Wala silang kaalam-alam, nandun lagi ako sa barkada ko. Actually, Chin, nung nagpa siya akong umuwi sa amin, hindi ko alam kung paano ang magiging reaksyon ko sa magiging reaksyon din ng mga magulang ko. Alam kong nag-alala sila, pero hindi ko alam kung tatanggapin pa nila ako. Alam ko magagalit sila sa akin, pero ready ako na tanggapin yung mga salitang alam kong hindi ka nais-nais. Dahil ginusto ko to eh. Tanggap ko naman ang pagkakamali ko. Nung nagpaliwanag ako sa kanila, pinigilan ako ng nanay ko. Huwag na daw akong humingi ng tawad dahil alam nila umuwi ako dahil ready daw akong magbago. Andyan lang daw sila parati kung kailangan ko. Pinaintindi ko sa kanila ang sitwasyon ko, kung bakit naging rebelde ako. Pero sa umpisa, Chin, hindi talaga naging madali. Dahil naging awkward na sa loob ng bahay. Minsan na lang nakikipag-usap sa akin ang mga magulang ko. Para bang hinahayaan lang ako anong gagawin ko. Parang naiisip nila na baka pag kinontrol nila ako uli, magre-rebelde uli ako. Inisip nila na hindi naman mabilisan ang pagbabagong buhay. Pero ang sinabi lang ng papa ko, huwag na dawng balikan ang dati kong mga gawi dahil sisirain lang ang buhay ko. Pero wala silang idea, Chin, na nalulong na ako sa droga. Sometimes may mga gabing nag-chills ako, wala silang alam. Dahil kailangan ko ng drugs pero wala akong mapagkukunan. Wala akong pera. Yung nandun ako sa withdrawal stage, na para akong mababaliw na. Para akong lutang, na para bang nasa ulap ako na gusto kong tumalon. Nanginginig, pinagpapawisan, umiikot ang kapaligiran. Hanggang sa unti-unti na akong gumaling. Kahit papano nakasurvive ako. Pero hindi ko pa rin masabi sa mga magulang ko. Sa paglipas pa ng mga linggo, nakikita ko at nararamdaman ko na nagkaroon uli ng tiwala sa akin ang parents ko. Kaya sabi ko, ituloy-tuloy ko na to. Handa na talaga akong magbagong buhay. Mag-aaral ako at pagtatapusin ang sarili ko nang makapagtrabaho ng marangal. Alam ko, magtitiwala muli ang mga magulang ko kapag makikita nilang pagbabago ko. Magiging responsable na ako this time. Nag-iisang anak lang ako, Chin. Tapos magiging sawail pa. Siguro dahil marami akong gustong gawin, gusto kong mag-explore, na hindi ko nagagawa dahil kontrolado ako. Dahil sobrang mahal nila ako, dahil nag-iisang anak ako. Sa huli, Chin, nakabalik na ako sa school. At nag-aaral at graduating na sa college. Hopefully, magiging teacher na ako. At sa pagiging teacher, gusto kong turuan ng mga estudyante ko upang hindi mapariwara sa buhay na katulad ko noon. Ang kwento ko,
ay isang patunay lang ng pagbabalik sa tamang landas. Hindi pa huli para magbago. Ang pagbabalik sa tamang landas ay isang prosesong kailangan ng pagpapasensya. Kailangang tibay ng loob. At sa paglipas ng panahon, makakasurvive ka din sa lahat ng mga pinagdadaanan mo ngayon. Chin, sana sa mga kabataang katulad ko noon, bago pa kayo magrebelde, isipin niyo muna kung gaano kahirap pinalaki kayo ng mga magulang niyo. Pawis at dugo ang ibinuhos. Makapag-aral lang kayo. Sana'y napulutan ng aral ang aking kwento. Pasensya na sa aking sulat. Hanggang dito na lamang ang inyong kamags, Ana. Sa bawat pagluha mo, may nakatagong kwento. Sa bawat ngiti mo, may gustong sabihin ang puso mo. At sa likod ng iyong halakak at maging sa pagkabiko mo, may mensaheng nakabalot sa iyong pagkatao. At ang tanging nais mo lamang ay mapakinggan ang mga ito ng buong mundo. Dear Mugs FM with DJ Chini. Life has got all those twists and turns. Stand up for what you believe in. What lies behind you and what lies in front of you pales in comparison to what lies inside of you. Dear Mugs FM with DJ Chini. Sabi nga nila, ang pagsusulat kapag masyado mong diniinan hanggang sa susunod na pahina ay nagmamarka. Katulad ng pagmamahal, kapag masyado mong ibinigay ang lahat, yung sakit na gawa ng nakaraan, dala pa rin hanggang kasalukuyan. Dear Mugs FM, you own your story and you are the author of your own book of life. Don't let others write your script, but let others hear your story and make them inspired. Kaya sumulat na, maging bahagi ng aming programa, Dear Mugs FM with DJ Chini, tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa Max News FM, Sock Sargent. Love, life, and lessons from the past, only at Dear Mugs FM with DJ Chini.